Ang buong akala ko, tapos na ang laban ko sa buhay. Sa edad na 74, ano pa ba ang hahanapin ng isang tulad ko? Isang simpleng buhay, isang tahimik na bahay, at ang pagmamahal ng kaisa-isa kong anak. Iyon lang. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, iyon lang ang aking dalangin. Naaalala ko pa, nung si Ricardo, ang aking yumaong asawa, ay nabubuhay pa. Pangarap naming bigyan ng magandang kinabukasan si Marco, ang aming anak. Hindi kami mayaman. Ang sahod ko bilang isang archivist sa isang lumang unibersidad at ang maliit na kinikita ni Ricardo sa kanyang talyer ay sapat lang para sa aming pang-araw-araw. Pero si Marco, may mga pangarap siya. At bilang isang ina, anong hindi mo ibibigay para sa iyong anak? Dahil sa pagmamahal, ginawa ko ang isang bagay na halos ikadurog ng puso ko. Ibinenta ko ang nag-iisang minanang lupain ng aking mga magulang sa probinsya. Ang lupang iyon ang alaala ng aking pagkabata. Bawat puno doon, kilala ko. Bawat sulok, may kwento. Ngunit nangailangan si Marco ng malaking halaga para makapagsimula ng sarili niyang negosyo. Halos 3 milyong piso ang kailangan niya noon. Sabi niya, "Nay, ito na po ang pagkakataon natin. Kapag lumago ito, hindi na kayo maghihirap ni tatay." Ang mga salitang iyon, musika sa aking pandinig. Ang makita siyang umasenso, iyon na ang katuparan ng aking mga pangarap. Ibinigay ko ang lahat. Pumirma ako sa mga papeles na nanginginig ang kamay at habang tinitingnan ko ang pera, hindi salapi ang nakita ko, kundi ang magandang kinabukasan ng aking anak. At nagbunga naman, lumago ang kanyang negosyo. Nakapagpatayo siya ng magandang bahay, nakapangasawa ng isang abogada. At ako, naiwan sa aming lumang bahay, masaya na sa panunood sa kanyang tagumpay mula sa malayo. Ang buong akala ko, iyon na ang seguridad ko sa aking pagtanda. Ang pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob ng anak na minahal ko ng higit pa sa aking sarili. Kaya nga noong araw na iyon, habang papunta ako sa airport para magbakasyon sa Tagaytay, para bisitahin ang kapatid ko, gumaan ang loob ko. Ito na siguro ang panahon para ako naman ang magpahinga. Naka-check-in na ang aking bagahe. Hawak ko na ang boarding pass, ngunit habang nasa parking lot, may bigla akong naalala, isang bagay na napakahalaga, ang huling habilin ni Ricardo, ang orihinal na testamento. Ang totoong dokumento, hindi ang kopya na nasa drawer ko lang, kaya bumalik ako. 5 minuto lang, sabi ko sa sarili ko. Kukunin ko lang at aalis na rin ako agad. 5 minuto na nagpabago sa lahat. Pagpasok ko sa bahay, hindi ako gumawa ng ingay. May narinig akong mga boses mula sa silid-aklatan. Boses ng anak ko, si Marco. At boses ng isang babae, ang kanyang abogada. Hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako sa likod ng pader, pinipigilan ang aking paghinga. Narinig ko ang sinabi ng abogada. Sa tamang papeles, Marco, hindi mahirap patunayan ang humihinang pag-iisip, lalo na sa edad niya. Humina ang mga tuhod ko. Humawak ako sa pader para hindi matumba. At sumagot ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak. Sinimulan ko nang gumawa ng listahan, sabi niya. Ang boses niya, kalmado, malamig. Lagi na siyang nakakalimot, paulit-ulit ang mga kwento. Halos hindi na niya maintindihan ang mga bayarin. Kailangan na nating kumilos para maprotektahan ang mga ari-arian bago niya ito ibigay sa iba o magkamali ng desisyon. Proteksyon, iyon ang salitang ginamit niya. Pero ang narinig ko ay kasakiman. Tinawag akong pabigat sa pinakamalumanay na paraan. Pinalalabas akong ulyanin at walang silbi. Sa isang iglap, lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, ay nabura. Pinalitan ng isang malamig na plano. Isang plano para kunin ang lahat ng natitira sa akin. Ang bahay na ito, ang mga naipon namin ni Ricardo, lahat. Gusto nilang ipasok ako sa isang institusyon, isang lugar para sa mga matatandang hindi na maalagaan ang sarili. Para daw sa kapakanan ko, para daw makapagpahinga na ako, pahinga. Habang sila ang magpapakasasa sa lahat ng pinaghirapan namin, wala silang utang na loob, ang sakit, hindi ko maipaliwanag. Parang isang punyal na dahan-dahang ibinabaon sa iyong likod.
hindi ng isang kaaway, kundi ng sarili mong dugo at laman. Sa sandaling iyon, sa pasilyo ng sarili kong pamamahay, naramdaman kong isa na akong estranghero. Isang problema na kailangang ayusin, isang bagahe na kailangang itabi. Bumalik ako sa kotse. Hindi ko na kinuha ang testamento, hindi ko na tinawagan ang kapatid ko. Ang init ng araw sa labas ay kabaligtaran ng yelong bumabalot sa puso ko. Umiyak ako, hindi dahil sa awa sa sarili ko. Umiyak ako dahil sa anak na nawala sa akin. Ang Marco na pinalaki ko, wala na. Ang kaharap ko ngayon ay isang dayuhan. Ngunit habang pinupunasan ko ang aking mga luha, may isang bagay na nagbago. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bagay na mas matatag. Tapang. Dahil may isang bagay silang hindi alam. Isang napakalaking lihim. Tahimik lang ako. Pero hindi ibig sabihin ay talunan na ako. Ang buong akala nila, isa lang akong matandang mahina at makakalimutin. Ang hindi nila alam, ang isip na ito, ang isip na minamaliit nila, ay ang isip na nag-aruga sa kanila, na nagplano para sa kanilang kinabukasan. At ngayon, gagamitin ko ang isip na ito para protektahan ang sarili ko. Ang alas ko, ang mismong dokumento na babalikan ko sana. Ang testamento ni Ricardo. Pero hindi nila alam na hindi iyon isang ordinaryong testamento. Si Ricardo, bago siya pumanaw, ay may hinala na. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa aming anak. Kaya sa loob ng testamentong iyon, may mga nakatagong bilin, mga kondisyon, mga patibong na legal na siya lang at ako ang nakakaalam. Hindi nila alam na ang bawat sentimo ng aming yaman ay nakatali sa aking katinuan at sa aking sariling desisyon. Hindi nila alam na ang tunay na may-ari ay ang babaeng gusto nilang tanggalan ng karapatan. Ang plano nila, isang maingat na laro ng chess. Ang akala nila, ako ang hari na madaling i-checkmate. Ang hindi nila alam, ako ang reyna. At sa larong ito, ako ang gagawa ng huling galaw. At sa mga susunod na araw, hahayaan ko silang isagawa ang kanilang plano. Hahayaan ko silang mangolekta ng kanilang ebidensya. Hahayaan ko silang paniwalain ang kanilang sarili na nananalo na sila. Magpapanggap akong mahina, magkukunwari akong nalilito, pero sa bawat ngiti ko, sa bawat tango ko, may nakatagong talim. Dahil darating ang araw ng singilan, ang araw na ihaharap ko sa kanila ang lahat. Hindi lang ang testamento ni Ricardo, kundi ang bawat ebidensya na ako naman ang lihim na kinokolekta. At sa araw na yon, huli na ang lahat para sa kanila. Luluhod sila sa aking harapan, hindi para humingi ng tawad, kundi para magmakaawa. Pero ang puso ng isang ina na minsan nilang sinugatan ay natututuring maging bato. Ito ang kwento ko. Ang kwento kung paano ko binawi ang aking buhay mula sa bingit ng kataksilan. Kung naranasan mo nang maramdaman na para kang isang estranghero sa sarili mong tahanan, kung naranasan mo nang maliitin at pagdudahan ng sarili mong boses, i-like at i-share mo ang video na ito. At mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Kwentuhan mo ako ng iyong istorya at sabihin mo sa amin, saan ka nanonood? Dahil sa bawat kwento ng sakripisyo at pagbangon, may lakas tayong lahat na makukuha. Panoorin niyo hanggang sa huli at saksihan ang tunay na kahulugan ng karma. Hindi na ako bumalik sa airport. Hindi ko na tinawagan ang aking kapatid. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho, walang tiyak na patutunguhan. Ang mga kamay ko ay matatag sa manibela, ngunit ang isip ko ay lumilipad, naglalakbay sa mga daan ng nakaraan. Nilampasan ko ang daan papuntang Slex at hinayaan ko ang aking mga kamay na dalhin ako sa mga lumang kalye na dekada ko nang hindi napupuntahan. Mga kalsada sa Maynila na puno ng alaala, mga lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nang sa wakas ay huminto ako, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang maliit na panaderya. Nakasiksik ito sa pagitan ng isang laundromat at isang kupas na barberya. Bago na ang tolda sa harapan nito, ngunit ang amoy na nagmumula sa bukas na pinto, iyon ay hindi nagbago. Amoy ng sariwang pandesal, ng ensaymadang may keso at mantikilya at ng mainit na kape. Ito ang lugar kung saan ako dinala ni Ricardo tuwing linggo, umulan man o umaraw, noong kami ay nakatira pa sa isang maliit na apartment sa Intramuros. Noong si Marco ay isa pa lamang batang lalaki,
na may mga gasgas sa tuhod at isang isip na puno ng mga imbensyon at pangarap. Pumasok ako sa loob. Napalitan na ang lumang counter ng isang makintab at modernong disenyo, ngunit ang mga mesa ay luma pa rin. Iba't iba ang itsura at bawat isa ay may maliit na florera na may bulaklak. Umorder ako ng kape barako at naupo sa tabi ng bintana. Ang mga daliri ko ay yumakap sa mainit na tasa, naghahanap ng init, isang bagay na magpapatatag sa akin sa gitna ng unos na aking nararamdaman. Ang aking mga mata ay napadpad sa labas, sa mga taong naglalakad sa bangketa. Mga taong nagmamadali, nakayuko, abala sa kani-kanilang buhay. Naalala ko si Ricardo, nakaupo sa mismong mesang ito, nagbabasa ng dyaryo habang si Marco naman ay gumagawa ng tore mula sa mga supot ng asukal. Mahilig siyang magtanong tungkol sa lahat ng bagay, mga tulay, tren, kung paano gumagana ang mga elevator. Hindi siya kontento sa simpleng sagot. Ang gusto niya ay mga blueprint, mga plano, mga paliwanag na detalyado, at ibinigay ko iyon sa kanya. Nag-uuwi ako ng mga libro mula sa aklatan ng unibersidad, binibilugan ko ng lapis ang mga talata para madali niyang mabasa. Ipinasok ko siya sa isang robotics camp bago pa man niya hilingin. Siya ay mausisa, hindi mapaghanap o hindi pa noon. Saan kaya nawala ang batang iyon? Saan sa pagitan ng batang may mga gasgas sa tuhod at ng lalaking narinig ko kaninang umaga naglaho ang kanyang kabutihan? May isang bagay na nagbago. Hindi ito nangyari sa isang gabi, hindi biglaan. Ito ay parang isang takure na iniwan sa apoy ng napakatagal. Ang singaw ay nagsimula ng tahimik, pagkatapos ay umingay hanggang sa mapuno nito ang buong silid. Ngayon, habang nakaupo ako rito, nagsimulang maglinaw ang lahat. Ang mga piraso ng palaisipan na dati pilit kong pinagdugtong-dugtong, ngayon ay kusa nang bumagsak sa kani-kanilang tamang lugar. Naalala ko noong iginiit niyang siya na ang bahala sa mga ari-arian ni Ricardo. Sinabi niyang, masyado na raw iyong mabigat para sa akin. Naalala ko noong pinalitan niya ang aming accountant, isang matagal ng kaibigan ng pamilya, ng isang kumpanya na hindi ko man lang kilala. Naalala ko noong inayos niya ang automatikong pagbabayad ng aming amilyar nang hindi man lang nagtatanong. Noon, ang mga iyon ay tila mga gawa ng isang mapagmahal na anak na gustong pagaanin ang pasanin ng kanyang ina. Ibinigay ko sa kanya ang benepisyo ng duda, isang pagtitiwala ng isang pagod na ina, isang pag-asa ng isang byuda. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nag-iba ng anyo. Ang mga iyon pala ay hindi tulong. Ang mga iyon ay mga hakbang. Mga kalkuladong hakbang para unti-unting kunin ang kontrol. Bawat kilos niya ay may layunin. Isang layunin na ngayon ko lang nakita ng buong linaw. Umalis ako sa panaderya matapos kong mainom ang kalahati ng aking kape. Ang pait na naiwan sa aking dila ay hindi mula sa kape, kundi mula sa alaala. Sa labas, ang langit ay naging kulay abo. Itinaas ko ang zipper ng aking jacket hanggang sa aking baba at tumayo ng sandali. Hindi pa ako handang umuwi, hindi dahil sa takot, kundi dahil kailangan kong alalahanin kung sino ako bago ko hinayaang diktahan ng iba ang aking pagkatao. At ang tahimik na paglalakbay na ito ang simula. Ang paradahan sa likod ng aklatan ng unibersidad ay halos walang laman nang dumating ako. Hapon na, at ang langit ay nagsisimula ng magkulay abo, isang palatandaan ng papalapit na gabi. Ipinasok ko ang kotse sa dati kong pwesto, ang pwesto na palagi kong pinipili noong nagtatrabaho pa ako roon. Kusang gumalaw ang aking mga kamay at paa, mga lumang gawi. Naupo ako sandali, pinagmamasdan ng mga sanga ng malaking puno ng akasya, malapit sa likurang pinto, marahang umuugoy sa hangin. Sa loob, mas tahimik kaysa sa aking naaalala. Napalitan na ang mga karpet at bago na ang mga computer sa checkout station. Ngunit ang amoy ay pareho pa rin. Amoy ng tinta, alikabok at lumang kahoy. Isang amoy na laging nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kapayapaan, ng kakayahan, ng pagiging buo. Nilagpasan ko ang mga estante ng mga librong piksyon at dumiretso sa likod, patungo sa silid ng archives. Hindi ito gaanong nagbago. Nandoon pa rin ang matataas na filing cabinet, ang parehong mga ilaw na kulay murang kayumanggi na kumikindat kung matagal mo itong tititigan.
Tumango ako sa isang batang babae na nakaupo sa desk at nagtanong kung maaari kong tingnan ang isang dokumento na minsan kong inilista, isang kopya ng testamento ng aking asawa. Hindi siya nagtanong. Inabutan niya lang ako ng isang clipboard at itinuro ang mesa sa sulok. Walang kahirap-hirap kong nahanap ang file. Alam pa rin ng aking mga kamay kung saan titingin. Makapal ang folder, hindi dahil sa mismong testamento, kundi dahil sa mga sulat kamay ni Ricardo. Palagi siyang may mga tala sa lahat ng bagay. Ang mga gilid ng papel ay puno ng mga pana, mga petsa, mga pagdadaglat sa kanyang mabilis, ngunit malinaw na pagsulat. Ito ay may katuturan sa kanya, at sa paglipas ng mga taon, ito ay nagkaroon na rin ng katuturan sa akin. Maingat kong inilatag ang mga pahina, sinuri ang bawat linya, ang testamento ay buo, walang binura. Ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay ang mga maliliit na papel, mga sticky notes na iniwan niya sa loob ng folder. Ang isa ay nagsasabing, "Dolores, kung sakaling mag-alinlangan ka," ang sagot ay palaging nasa mga numero. Binalikan ko ang huling pahina. Mayroong isang chart, isang detalyadong listahan ng mga ari-arian, mga lupa, mga investment, mga bono. Sa tabi ng bawat isa, may isang tala. Para kay D. Dolores, na panatilihin. Para kay D. o Marco kung kwalipikado. Legal na pag-aari hanggang sa independenteng pagsusuri. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi para pamahalaan ni Marco. Walang buong access para sa anak. Si Ricardo ay napaka-partikular. Nagtiwala siya sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala, sa alaala, sa pakiramdam na sa wakas ay nagbabalik na ako sa aking sariling balat. Ang pagiging ina ay pansamantala kong isinantabi. Ang lumabas ngayon ay si Dolores Whittaker, ang archivist. Kumuha ako ng isang notepad mula sa aking bag at nagsimulang gumawa ng listahan. Una, mga kopya. Ikalawa, legal na payo. Ikatlo, pagsusuri sa lahat ng kamakailang pagbabago sa mga bank account. Binigyan ko ng diin ang bawat isa sa pamamagitan ng mabagal at mariing pagguhit sa ilalim nito. Pagsapit ng aking paglabas sa aklatan, ang araw ay lumubog na sa likod ng mga bubong. Ang langit ay naging kulay asul marino. Ang malamig na hangin ay hindi ko ininda. Naglakad ako papunta sa kotse na may layunin. Ang aking hininga ay nagiging singaw sa aking harapan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi ko naramdaman na ako'y matanda na. Hindi ko naramdaman na ako'y nalilito. Hindi ko naramdaman na ako'y isang taong kailangang pamahalaan. Naramdaman ko na ako si Dolores Whittaker, ang babaeng dating nag-aayos ng mga pambihirang koleksyon, ang babaeng kayang bigkasin ang mga patakaran nang hindi tumitingin sa libro, ang babaeng minsan ay nakahanap ng isang nawawalang sulat mula sa panahon ng revolusyon sa likod ng isang sirang filing cabinet. At ngayon, ang babaeng hahanapin ang daan pabalik sa pamamagitan ng isang dokumento sa isang pagkakataon. Ang laban ay nagsimula na, ngunit hindi ito magiging isang laban ng sigawan at gulo. Ito ay magiging isang laban ng papel, ng ebidensya at ng tahimik na katotohanan. Kinabukasan, kumilos ako ng mabagal. Hindi dahil sa sumasakit ang aking katawan, kundi dahil kailangan kong maging totoo ang aking pagkukunwari. Isinuksok ko ang isang maliit na voice recorder sa loob ng aking Amerikana. Ito ay isa sa mga ginagamit ko dati sa mga panayam sa aklatan, halos kasing laki lang ng hinlalaki na may isang marahang pag-click para simulan ang pag-record. Tiniyak kong kumislap ng isang beses ang pulang ilaw, pagkatapos ay nawala ito sa ilalim ng tela. Iniwan kong hindi nakalak ang pinto. Sapat na ang taas ng araw para mag-iwan ng mga anino sa sahig ng kusina. Pinatay ko ang mga ilaw sa itaas, hinayaan ang natural na liwanag na gawin ang kanyang tahimik na trabaho. Nagtimpla ako ng tsa, sinadya kong tumapon ng kaunti sa counter. Pagkatapos ay iniwan kong bahagyang nakaawang ang takure. Mga maliliit na gulo, ang uri na maaaring mapagkamalang tanda ng pagkalimot. Pagsapit ng 10:30, dumating si Marco. Hindi ko siya hiniling na pumunta. Bihira na siyang tumawag bago sumulpot nitong mga nakaraang araw. Pumasok siya na may dalang isang supot ng groceries at ang maingat na ngiti na isinusuot niya kapag may gusto siya.
Nakaupo ako sa mesa sa kusina, nakasuot ng bata, na may isang crossword puzzle na kalahati lang ang nasagutan sa aking harapan at isang ballpen na walang takip. Dahan-dahan akong tumingala. Hinalikan niya ako sa pisngi at nagkomento kung gaano kalamig sa loob ng bahay. Tumango ako. Sinabi kong marahil ay nakalimutan ko na namang buksan ang heater. Ibinaba niya ang supot at inilabas ang isang lalagyan ng sopas, isang tinapay at isang lata ng biskwit. Nagsimula na ang pagtatanghal. Tinanong niya kung kumusta ang tulog ko. Sinabi kong hindi ako sigurado. Pagkatapos ay bigla kong iniba ang usapan sa kalagitnaan ng pangungusap. Hinayaan kong manginig ng bahagya ang aking mga kamay habang hawak ang kutsara. Nang mag-alok siyang painitin ng sopas, ngumiti ako at sinabing oo, na para bang isang malaking pabor ang ginagawa niya. Gumagalaw si Marco sa kusina na parang isang taong nag-iimbentaryo. Tinitingnan niya ang kalendaryo, ang mga tableta sa tabi ng lababo, ang mga hindi pa nabubuksang sulat. Nagkomento siya tungkol sa isang liham mula sa kumpanya ng insurance. Sinabi kong hindi ko pa ito nabubuksan. Nag-alok siyang tingnan ito para sa akin. Nagkunwari akong hindi narinig. Pagkatapos ng tanghalian, sumandal siya sa hamba ng pinto at tinitigan ako ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagkumpirma sa lahat ng aking nalalaman. Sinabi niya sa akin na naghahanap na siya ng mga care home. Mga option lang daw, mga lugar na may hardin, may music therapy at mga staff na sanay sa pag-aalaga sa mga may problema sa memorya. Sinabi niya ito ng marahan na para bang ito ay isang mabuting bagay. Kumislap ako. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya, sinabi kong maaring maging maganda kung iba na ang magluluto para sa akin. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung anong araw na ngayon. Mukha siyang nasiyahan. Habang inaayos niya ang mga pinagkainan, tahimik akong nakaupo at nakatingin sa labas ng bintana. Ang recorder ay tumatakbo sa buong oras na iyon. Bawat salita, bawat paghinto, bawat kalkuladong kabaitan. Pagkaalis niya, nilock ko ang pinto at naupo sa silid-aklatan. Hinubad ko ang aking Amerikana at marahang inilagay ang recorder sa mesa. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Sa katahimikan, inulit ko ang sandali sa aking isip. Hindi dahil sa galit, kundi para sa katumpakan. Dahil ngayon, mayroon na akong higit pa sa alaala. Mayroon na akong ebidensya. At ang katahimikan, na dati hindi ko matiis, ay naging aking pinakadakilang kapanalig. Ang bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon niya sa sarili niyang kabaong. At ako ang matiyagang nagbibilang. Kinabukasan, natagpuan ko ang lumang numero ni Belen sa isang naninilaw na Rolodex na nakatago sa likod ng aking mga cookbook. Ilang taon ko na siyang hindi nakausap. Hindi dahil sa nagkalayo kami, kundi dahil ang buhay ay tila tumiklop sa sarili nito matapos pumanaw si Ricardo. 15 taon kaming nagtrabaho ng magkasama sa aklatan ng unibersidad. Siya ay matalino, laging isang hakbang na nauuna, at mayroon siyang kakaibang paraan ng pagtukoy sa isang depekto sa isang plano bago pa man ito masira. Tumawag ako at nag-iwan ng mensahe. Ang boses ko ay kalmado, direkta. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng isang legal na isip na mapagkakatiwalaan ko at ito ay personal. Sa loob ng isang oras, nag-text siya pabalik. Pupunta raw siya sa bahay ko pagsapit ng 4:00. Nang siya ay dumating, ang kanyang presensya ay pumuno sa silid nang hindi ito sinasakop. Nakasuot siya ng isang navy blue na Amerikana, ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. Mukha pa rin siyang siya, matatag, walang mga pabalat bunga, walang pilit na ngiti. Naupo kami sa mesa sa kusina. Nagsalin ako ng chamomile tea sa magkaibang tasa. Inilipat ko ang recorder at isang file sa ibabaw ng mesa papunta sa kanya. Walang paliwanag, tahimik lang. Pinakinggan niya ang buong recording. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Nang matapos ito, tumingin siya sa akin at sinabing, "Aayusin natin ito." Binuksan niya ang kanyang laptop. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri. Tinanong niya ang tungkol sa aking kasalukuyang power of attorney at kung na-update ba ito mula nang pumanaw si Ricardo. Sinabi kong hindi, tumango siya. Ang unang bagay na gagawin namin ay bawiin ang autoridad ni Marco. Pagkatapos, gagawa kami ng bagong testamento,
magtatalaga ng isang mapagkakatiwalaang tagapamahala at ipapaalam sa estado ang mga pagbabago. Lahat ay dokumentado at may selyo ng petsa at oras. Tinanong niya kung mayroon akong anumang digital na backup. Sinabi kong wala. Sinabi niyang aayusin din namin iyon. Sa sumunod na oras, binalangkas niya ang isang plano. Ito ay malinis, tahimik at legal. Lahat ng inakala ni Marco na nakalimutan ko na, ay malapit ko nang isulat muli. Si Belen ay tumpak, ngunit hindi kailanman malamig. Hindi siya nagulat. Nakita na niya ito dati. Hindi naman sa mga anak, ngunit sa mga taong naniniwala na ang access ay nangangahulugang pagmamay-ari. Lumipat kami sa den, sinuri niya ang mga kopya ng testamentong may mga tala ni Ricardo. Tinulungan niya akong mag-set up ng encrypted na cloud storage. Gumawa pa siya ng isang dedikadong folder na may label na Dolores Legal Privado. Ipinaliwanag niya kung paano i-update ang mga entry, kung saan i-imbak ang mga ulat medikal, at kung aling mga bersyon ang dapat panatilihin. Bago siya umalis, naglagay siya ng isang pirasong papel sa aking harapan. Ito ay isang formal na pagbawi ng power of attorney. Ang pangalan ko, ang pangalan ni Marco, ang petsa. Pinirmahan ko ito. Isinilid niya ang papel sa kanyang briefcase. Ang kanyang huling mga salita ay simple. Ito ang unang hakbang. Pagkaalis niya, naupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga hubad na sanga ng puno ng dogwood na umuugoy sa hangin. Tahimik na naman ang bahay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang hungkag na katahimikan. Ito ang tunog ng isang bagay na matibay na muling itinatayo. Isang desisyon sa isang pagkakataon, isang dokumento sa isang pagkakataon, isang bersyon ng aking sarili sa isang pagkakataon. At hindi na ako nag-iisa. Ang alyansa ay nabuo na. Ang pader ng depensa ay nagsimula ng itayo. Bawat piraso ng ebidensya, bawat dokumentong legal ay isang blok ng semento na magpapatibay dito. Ang dula ni Marco ay malapit ng matapos at ang huling eksena ay isusulat ko, hindi siya. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng may tahimik na katiyakan. Binigyan ako ni Belen ng isang checklist, ngunit pagsapit ng ikalawang umaga, hindi ko na kailangan pang basahin ito. Ang ritmo ng pagprotekta sa aking sarili ay naging isang routine. Ang uri ng kaayusan na hindi ko naramdaman mula pa noong mga unang taon ko sa pag-a-archive, kung kailan ang bawat dokumento ay may sariling kwento at ang trabaho ko lang ay pangalagaan ito. Sinimulan ko sa aking mga medical record. Nagtakda ako ng isang appointment kay Dr. Elkins, ang parehong doktor na tumitingin sa akin sa loob ng mahigit isang dekada. Sa panahon ng aming pag-uusap, humiling ako ng isang pagsusuri sa pag-iisip. Hindi dahil sa nag-aalinlangan ako, kundi dahil gusto kong ito ay nakasulat. Itim sa puti. Isang dokumentong hindi matitinag. Hindi ako kinuwestiyon ni Dr. Elkins. Isinagawa niya ang pagsusuri, sinuri ang aking mga reflexes, at binasa muli ang aking chart. Pagkatapos, inabutan niya ako ng isang pirmadong liham. Cognitively sound, nakasulat doon. Walang anumang senyales ng paghina ng pag-iisip. Maingat kong itinupi ang sulat at isinilid sa folder na lagi ko nang dala-dala sa aking bag. Pag-uwi ko sa bahay, tinipon ko ang lahat ng bagay na mahahanap ko na magpapatunay sa kalinawan ng aking isip. Mga resibo ng grocery, mga bank statement na may mga sulat kamay na tala sa gilid, mga email na nakaprint mula sa nakalipas na 2 taon. Gumawa ako ng mga listahan. Nilagyan ko ng petsa ang bawat pahina. Inayos ko ang mga ito ayon sa kategorya, legal, medikal, personal. Nilagyan ko ng label ang mga folder tulad ng ginagawa ko dati sa mga koleksyong pangkasaysayan. Malinaw. Pare-pareho. Hindi matututulan. Bawat pahina ay in-scan ko sa aking bagong cloud storage. 2 beses akong tinuruan ni Belen kung paano ito gawin at ngayon, kaya ko na itong gawin kahit nakapikit. Ginamit ko ang isang scanner na ipinahiram niya sa akin. Maliit ngunit mabilis. Bawat file ay nakasave na may kasamang timestamp. Bawat dokumento ay isang maliit na ladrilyo sa pader na itinatayo ko sa pagitan ko at ng taong inakala ni Marco na ako. Hindi ako ang babaeng iyon.
Hindi ako ang karakter na isinulat niya sa kanyang madilim na dula. Sa likod ng aking aparador, sa likod ng mga lumang Amerikana at isang hindi nagagamit na maleta, natagpuan ko ang isang kahon na may etiketang Ricardo mga sulat. Sa loob nito ay mga liham. Karamihan ay mga maiikling mensahe mula sa mga unang taon ng aming pagsasama. Mga listahan ng bibilhin, mabilis na paalala, mga maliliit na pusong iginuhit sa tabi ng kanyang pangalan. Ngunit may isang namukod tangi. Ito ay isang pahinang sulat kamay sa kanyang matapang na pagsulat. May petsang 10 taon na ang nakalilipas. Walang sobre, nakatupi lang sa 4 at nakasingit sa pagitan ng 2 travel brochure. Nakasaad dito, Dolores, kung darating ang araw na ipagdududa ka ng ating anak sa iyong sarili, pagkatiwalaan mo ang iyong kutob, palagi kang mas malinaw makakita kaysa sa iyong inaakala. Naupo ako sa gilid ng kama, hawak ang sulat sa aking kandungan. Tahimik ang bahay. Ang tibok ng puso ko ay matatag. Ang hangin sa labas ay lumakas. Dumadampi sa mga bintana na parang mga dulo ng daliri. Alam ni Ricardo. Hindi ang mga detalye, ngunit ang posibilidad. Nakita niya ang isang bagay na hindi ko pa handang makita noon. Handa na ako ngayon. Nang gabing iyon, muli kong ni-backup ang lahat. Nagpadala ko ng mga kopya kay Belen at nag-imbak ng isang flash drive sa aking safety deposit box sa bangko. Nagdagdag ako ng huling tala sa aking journal. Walang bagay na maituturing na sobrang paghahanda kapag may isang taong sinusubukang burahin ka. At natulog ako nang hindi binubuksan ang ilaw sa pasilyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi ako nagising para tingnan kung nakalock ang mga pinto. Nagawa ko na ang trabaho. Hindi na ako naglalaro ng depensa. Idinodokumento ko ang aking kaligtasan sa sarili kong sulat kamay sa totoong panahon. Dumating siya noong Miyerkules. Hindi ko narinig ang pagpasok ng sasakyan, ngunit tumunog ang doorbell pagkatapos lang ng tanghali. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa pinto nang hindi nagmamadali. Nang buksan ko ito, nandoon si Marco, may hawak na isang supot na papel sa isang kamay at isang maliit na bungkos ng mga tulip mula sa supermarket sa kabila. Ngumiti siya, ang parehong malambot na ekspresyon na isinusuot niya matapos mahuling kumukuha ng pagkain bago ang hapunan. Tumabi ako at pinapasok siya ng walang imik. Ang mga tulip ay dilaw. Nagpasalamat ako at inilagay ang mga ito sa lumang berdeng florera sa mesa sa kainan. Nagkomento siya kung gaano katahimik ang bahay at sinabing payapa raw ang pakiramdam. Sumang-ayon ako. Inilabas niya ang laman ng supot sa kusina nang hindi nagtatanong. Isang lalagyan ng sopas ng gulay, isang tinapay at isang tsokolate. Nag-alok akong painitin ng sopas, ngunit iwinagayway niya ang kanyang kamay at siya na mismo ang gumawa. Gumalaw siya sa kusina na parang pag-aari niya ito. Palagi namang ganoon. Naupo kami sa mesa. Tinanong niya kung kumusta ang tulog ko. Sinabi kong may mga gabing mas maganda kaysa sa iba. Tumango siya at nagtanong kung naisip ko na raw bang kumuha ng isang taong titingin sa akin minsan o 2 beses sa isang linggo. Sinabi kong maaaring hindi iyon masamang ideya. Hinayaan kong manatili ang aking kutsara sa sabaw. Ang aking mga kamay ay kumilos ng mas mabagal kaysa karaniwan. Pinanood niya ako ng mabuti. Ang paraan ng pagmamasid ng isang tao sa isang bagay na kaka-adjust lang niya. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga lugar na tiningnan niya. Mga assisted living na komunidad na may mga programa para sa kalusugan, mga daanan para sa paglalakad, mga pribadong silid. Sinabi niya ito ng marahan na para bang isa lamang itong mungkahi. Sinabi niyang karapat-dapat daw akong magpahinga na hindi raw ligtas na mag-isa palagi. Yumuko ako, hinaplos ang gilid ng serbilyeta at sinabing pag-iisipan ko ito. Lumambot ang kanyang mukha, marahil ay may kasamang ginhawa. Nang mag-alok siyang ihatid ako para bisitahin ang isa sa mga lugar sa susunod na linggo, muli akong ngumiti at sinabing, marahil. Pagkatapos ay hiniling ko sa kanya na ipaalala sa akin kung anong araw na ngayon. Sinabi niya sa akin at tumango ako na parang nakalimutan ko nga.
Hinayaan kong humaba ang katahimikan sa pagitan namin. Nanatili pa siya ng kalahating oras, naglakad-lakad sa pasilyo na para bang tinitingnan ang mga bagay na maaaring nakaligtaan ko. Itinuro niya ang isang kumikindat na bumbilya sa laundry room, binanggit na ang rehas ng beranda ay tila maluwag. Itinala ko ang lahat ng kanyang napansin. Bago siya umalis, marahan niyang hinawakan ang aking balikat at sinabing gusto lang daw niya ang pinakamabuti para sa akin. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanya at sinabing alam ko. Sa sandaling sumara ang pinto sa likuran niya, naglakad ako papunta sa bintana sa likod at pinanood siyang maupo sa kanyang kotse. Nanatili siya roon ng matagal, may tinatype sa kanyang telepono. Bahagyang gumalaw ang kanyang bibig na para bang nagsasanay. Pumasok ako sa silid-aklatan. Ang maliit na recorder na nakatago sa estante ng libro ay tumatakbo mula pa noong siya idumating. Bawat pangungusap, bawat mungkahi, bawat maingat na salita ay naka-archive na ngayon. Nang gabing iyon, in-upload ko ang file, nilagyan ng label na pagbisita ni Marco, usapan sa assisted living. Ang pagtatanghal ay halos perpekto. Ngunit gayon din ang talaan. 3 araw matapos ang huling pagbisita ni Marco, isinumite ni Belen ang formal na tugon sa opisina ni Ate Santos. Ang sobre ay mabigat sa mga dokumento, ang sinumpaang salaysay ng aking katinuan, ang bagong notaryadong power of attorney, ang na-update na testamento, at isang nakasulat na abiso na nagpapawalang bisa sa lahat ng naunang pahintulot. Lahat ay nakatala, may timestamp at pirmado ng doble. Hindi ito isang deklarasyon ng giyera, ito ay isang kalasag. Hindi niya ito ipinadala sa pamamagitan ng email. Inihatid niya ito ng personal, isang tahimik na pagbisita sa isang gusali sa Makati kung saan may opisina ang kumpanya ni Atemer Santos sa ikalawang palapag sa itaas ng isang dental clinic. Iniwan niya ito sa receptionist na humihiling lamang na ilagay ito ng direkta sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay umalis siya. Nang gabing iyon, tinawagan niya ako. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may isang bagay sa ilalim nito na hindi ko mabasa. Sinabi niya na personal siyang tinawagan ni Atir Santos hindi nagtagal matapos matanggap ang file. Hindi para makipagtalo, ni hindi para ipagtanggol ang kanyang posisyon. May sinabi raw itong kakaiba na maingat niyang sinuri ang lahat at siya ay aatras na sa sitwasyon. Pagkatapos, nang hindi hinihiling, idinagdag niya na minsan daw siyang tinulungan ni Ricardo noong mga panahong iilan lang ang handang tumulong sa kanya. Hindi ito isang pag-amin, ngunit sapat na ito para mag-iwan ng isang lamat sa pader na itinayo ni Marco. Pinag-isipan ko ang tawag na iyon, paulit-ulit sa aking isip. Muli kong kinuha ang sulat kamay na tala ni Ricardo, ang galing sa lumang kahon. Hinaplos ko ang huling linya gamit ang aking hinlalaki. Kinabukasan, nakatanggap ako ng isang sulat sa pamamagitan ng courier. Hindi ito galing kay Marco, galing ito kay Atener Santos. Isang maikling mensahe na nakatype sa letterhead ng kumpanya. Ipinahayag niya na hindi na siya makikialam sa anumang legal na usapin na may kinalaman sa aking mga ari-arian. Nakalakip dito ang isang nakaprint na talaan ng lahat ng mga dokumento na isinampa para sa akin sa nakalipas na 6 na buwan. Kasama na ang mga sinimulan ni Marco. Ang paper trail ay kumpleto, mga petsa, mga digital log, mga mungkahing draft, mga email. Ginugol ko ang hapon sa pagbabasa ng bawat linya. May mga parirala akong nakilala mula sa mga pag-uusap namin ni Marco, mga pangungusap na inulit ng salita sa salita. Ang sinabi niya sa akin habang kumakain kami ng sopas ay lumitaw sa isang draft na deklarasyon ng pag-aalala na nakakabit sa isang panukala para sa guardianship. Mayroon pa nungang mga template na pahina para sa mga sinumpaang salaysay sa hinaharap na idinisenyo para punan ng mga kapitbahay o kaibigan tungkol sa mga napapansing issue sa memorya. Naghanda siya ng isang kaso sa katahimikan. At ngayon, hawak ko ang kanyang playbook. Tinawagan ko si Belen. Nagkasundo kami sa susunod na hakbang. Maghahanda siya ng isang maikling pahayag ng intensyon na isusumite kung may anumang karagdagang legal na hakbang na lilitaw mula kay Marco. Isang babala, hindi isang banta.
na anumang pagtatangkang lampasan ang aking mga karapatan ay ituturing na legal na pang-aabuso at pamimilit sa isang nakatatanda. Ito ay mailalagay sa record. Nang gabing iyon, inilagay ko ang sulat mula kay Attorney Santos sa tabi ng tala ni Ricardo sa drawer ng aking nightstand. 2 lalaki. Isang nagtangkang burahin ako ng tahimik at isang nag-iwan ng sapat na liwanag para mahanap ko ang aking daan pabalik. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng katatagan. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na dumadagan sa akin. Ito ay nakatayo sa aking tabi, malakas, naghihintay. Dumating si Marco nang walang babala, walang tawag, walang mensahe. Tanging ang langit-ngit ng mga gulong sa graba at ang mabagal na pag-ingit ng tarangkahan sa harap. Inaasahan ko na ito. Ang sulat mula kay Attorney Santos ay may binago. At alam kong hindi siya magtatagal bago subukang bawiin muli ang kontrol. Pinanood ko mula sa bintana habang naglalakad siya sa landas na may isang folder sa ilalim ng kanyang braso. Ang kanyang mga hakbang ay sinusukat, ngunit ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Ang maskara ng pag-aalala ay naroon pa rin, ngunit mas manipis na ngayon, nakaunat sa ibabaw ng isang bagay na mas matalim. Nang buksan ko ang pinto, hindi ko siya sinalubong ng may pagkagulat. Tumabi lang ako at inanyayahan siyang pumasok. Sinundan niya ako sa kusina, nagkokomento sa amoy ng kanila. Nagpainit ako ng cider sa kalan, hinayaang mapuno ng amoy ang bahay ng sadya. Hindi siya naupo. Inilagay niya ang folder sa mesa at nanatiling nakatayo, na para bang naghihintay ng hudyat. Nagsalin ako ng 2 tasa. Ibinigay ko sa kanya ang isa at umupo sa tapat niya. Ang espasyo sa pagitan namin ay malinis, halos seremonyal. Nagsimula siya ng marahan, binabanggit na biglang umatras si Attorney Santos at naiwan daw sa alanganin ang mga bagay-bagay. Tumango ako. Sinabi niyang may mga alalahanin daw siya tungkol sa ilang mga papeles na binago nang hindi niya nalalaman. Humigop ako ng cider. Pagkatapos, inabot ko ang drawer sa tabi ko at kinuha ang isang maliit na salansan ng mga papel. Mga malinis na kopya, hindi para sa komprontasyon, mga katotohanan lamang. Ang bagong power of attorney, ang na-update na testamento, ang pahayag mula kay Dr. Elkins, ang notaryadong sinumpa ang salaysay ng aking katinuan. Inilipat ko ang mga ito sa ibabaw ng mesa, isa-isa. Hindi niya kinuha ang mga ito. Nakatitig lang siya. Tinitigan ko siya noon, hindi galit, hindi takot. Malinaw lang, sinabi kong, nakagawa na ako ng mga desisyon para sa aking sarili, mga desisyong legal, mga desisyong responsable. Sinabi kong, alam na alam ko kung ano ang aking ginagawa at ang pagkukunwaring hindi ay hindi magbabago niyan. Hindi siya sumagot. Isang beses na gumalaw ang kanyang panga. Muli niyang sinulyapan ang mga dokumento pagkatapos ay napatingin sa pasilyo. Naisip ko kung naghahanap ba siya ng mga senyales, ebidensya na may kasama akong iba rito o na ako ay nagbibiro lamang. Pagkatapos ay sinabi ko ang isang simpleng bagay. Hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan. Nanatili siyang nakatayo ng sandali. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga papel, ibinalik sa mesa ng hindi tinutupi at naglakad papunta sa pinto. Hindi niya ito isinara ng malakas. Hindi na siya nagsalita muli. Umalis siya sa paraan kung paano siya dumating. Matapos maglaho ang tunog ng makina, bumalik ako sa mesa. Kinuha ko ang recorder na nakatago sa ilalim ng lalagyan ng serbilyeta at itinigil ang pag-record. Ang pangalan ng file ay nasa isip ko na. Tahimik na komprontasyon, buong kalinawan. Nang gabing iyon, hindi ko na panaginipan ang pagkabata ni Marco o ang boses ni Ricardo o mga legal na parirala na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng korte. Napanaginipan ko ang isang silid na puno ng kaayusan, mga kahon na may label, malinis na mga talaan, at isang bintanang bukas sa sariwang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang aking mga desisyon ay pag-aari ko lamang. At iyon ay sapat na. Ang katahimikan na minsang bumalot sa bahay na ito sa loob ng maraming linggo ay nagsimulang magbago. Hindi ito napalitan ng ingay, kundi ng presensya. Isang maliwanag na Sabado, pagkatapos ng tanghalian, dumating si Tessa,
ang anak na babae ni Belen. May dala siyang isang duffel bag, isang bag para sa laptop, at isang magaan na paraan ng pagkilos sa pasilyo na para bang matagal na niya itong pag-aari. Hindi siya maingay, hindi rin siya masyadong nagtatanong. Umakyat siya sa maliit na silid panauhin nang may tahimik na kumpiyansa, isinaksak ang kanyang hard drive, inayos ang kanyang mga aklat, at isinalansan ang kanyang mga binder sa tabi ng mesang panggabi. Si Tessa ay nag-aaral ng archival science. Ang parehong larangan na naging mundo ko sa loob ng napakaraming taon. At nagsasalita na siya sa parehong kalmado at sinasadyang tono na nagpapaalala sa akin ng aking mga taon sa unibersidad. Pagsapit ng gabi, nag-iba na ang pakiramdam sa bahay. Nag-alok siyang magtimpla ng tsaa at tumayo sa aking kusina na parang sarili niya itong tahanan. Mahina siyang umuungol ng isang himig habang naghihintay na kumulo ang takure. Isang katutubong awit na dekada ko nang hindi naririnig. Ang amoy ng lemon verbena ay dahan-dahang gumapang sa pasilyo. Nang gabing iyon, narinig ko ang pag-type niya mula sa kabilang silid. Hindi mabilis, hindi nagmamadali. Matatag. Ang tunog na iyon ay nagpaalala sa akin ng lumang makinilya ni Ricardo, ang makinilyang itinago niya sa basement kahit matagal nang nauso ang mga computer. May isang bagay na nagpapatatag sa tunog na iyon. Ang tunog ng trabaho. Ang tunog ng kaayusan. Sa mga sumunod na araw, si Tessa ay naging bahagi ng ritmo ng bahay. Siya ang naglalabas ng basura nang hindi inuutusan. Nagprint siya ng mga label para sa ilan sa aking mga lumang photo album. Nagtanong siya kung maaari niyang i-digitize ang mga kwaderno na ginamit ko noong mga taon ko sa aklatan. Pinakitunguhan niya ang lahat ng bagay ng may pag-iingat at hindi niya kailanman sinubukang magpasikat. Ginawa niya lang ang trabaho. Sa ikatlong araw, ibinigay ko sa kanya ang legal na folder. Hindi ang mga orihinal, kundi mga malinis na kopya ng lahat. Ang medical affidavit, ang power of attorney, ang binagong testamento, at ang mga transcript ng audio. Inimbak niya ang mga ito sa isang naka-encrypt na drive, nagdagdag ng mga backup protocol at in-upload sa isang secure cloud na ginagamit sa unibersidad. Tumawag si Marco ng gabing iyon. Nakita ko ang pangalan niya sa screen ng telepono. Hinayaan ko lang itong tumunog, tumunog, at tumunog hanggang sa tumigil ito. Walang iniwang mensahe. Sa nakaraan, ang tawag na iyon ay magdudulot ng panginginig sa aking mga kamay. Ngayon, pinanood ko lang ang screen hanggang sa magdilim ito, pagkatapos ay ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng aking libro. Ang kapangyarihan ay hindi na nasa kanya, nasa akin na. Nang maglaon, naupo si Tessa sa mesa sa kainan kasama ang kanyang laptop at nagtanong kung gusto kong sabay naming lagyan ng label ang mga kahon sa garahe kinaumagahan. Sinabi kong oo. Ang pagsabi ng oo ay parang pagsang-ayon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa karton at tape. Ito ay parang pagsang-ayon sa paggalaw, sa buhay na higit pa sa pagtatanggol. Ang mga silid ay hindi na umaalingaw-ngaw kapag naglalakad ako. Ang kusina ay may mga marka na ulit ng daliri. Ang sahig ay kailangan ng walisin ng mas madalas. At gusto ko iyon. Sumulat ako sa aking journal ng gabing iyon, isang pangungusap lang. Ang bahay ay hindi na tahimik at gayon din ako. Ang hangin sa umaga ay nagbago. Ang mga puno sa labas ng bintana ay umuugoy ng may tahimik na kumpiyansa na para bang alam nilang may isang bagay na natapos na at may iba namang nagsimula. Naupo ako sa aking mesa na bukas ang aking journal, ang parehong journal na sinusulatan ko mula nang pumanaw si Ricardo. Ang mga pahina ay kumapal na, hindi lang dahil sa mga salita, kundi dahil sa kalinawan. Inisip ko kung gaano nakalayo ang aking narating. Hindi sa milya, hindi sa mga tropeyo na pwedeng bilangin, kundi sa dahan-dahang paglakad pabalik sa aking sarili. Walang sigawan, walang huling pagbagsak ng pinto. Tanging ang pagtitipo ng maliliit na desisyon na nakasalansan na parang mga bato sa isang landas na ako mismo ang gumawa, mag-isa. Tumingin ako sa huling pahina. Ang tinta ay dumaloy ng matatag habang isinusulat ko ang aking mga huling saloobin sa kabanatang ito ng aking buhay. Isinara ko ang journal.
Inilagay ko ito sa drawer sa tabi ng sulat ni Ricardo. At isinuksok ko ang susi sa bulsa ng aking suweter. Mainit sa kusina. Maagang umalis si Tessa papuntang campus, ngunit ang kanyang tasa ng tsaa ay naroon pa rin sa tabi ng lababo. Wala na ang usok, ngunit naroon pa rin ang alaala. Dahan-dahan kong nilibot ang bahay. Ang aking mga kamay ay gumapang sa mga pader. Ang mga larawan ay nakabalik na sa kanilang mga tamang lugar. Ang basahan sa tabi ng pinto sa harap ay may tupi kung saan laging ibinabagsak ang kanyang backpack. Ang ilaw sa pasilyo ay kumislap ng isang beses, pagkatapos ay nanatili sa liwanag nito. Sa labas, marahan na itinutulak ng hangin ang salamin. Tumayo ako sa bintana at pinanood ang mga dahon na nagbabago ng kulay, ginto sa isang panig, kumukupas na berde sa kabila. Walang anunsyo, walang manonood. Ngunit alam ko na may isang bagay na nagwakas. Hindi ang aking kwento, kundi ang bahagi lamang kung saan naghihintay ako sa ibang tao na magpasya kung paano ito dapat mangyari. At iyon ay sapat na. Kung ang kwentong ito ay nanatili sa iyo, marahil ay dahil sa isang lugar sa kaibuturan mo, naramdaman mo na rin ang katahimikang iyon. Ang uri ng katahimikan na hindi kahinaan, kundi isang paraan ng kaligtasan. Kung minsan ka nang binaliwala, minaliit, o pinagdudahan ang iyong sariling boses, sana'y ipinaalala nito sa iyo na ang dangal ay hindi nangangailangan ng pahintulot. Ang paninindigan ay hindi kailangang isigaw. Minsan, ito ay ipinapakita sa tahimik na pag-aayos ng mga dokumento, sa isang matatag na pirma, sa simpleng pagpiling huwag sagutin ang isang tawag sa telepono. Hindi ka nag-iisa sa iyong tahimik na lakas, at hindi ka kailanman nag-iisa. Kung naantig ka sa kwentong ito, inaanyayahan kitang ibahagi ang iyong mga saloobin o dalhin mo lang ang kwentong ito sa iyong puso ng kaunti pang panahon. Salamat sa pakikinig.